Sa itaas ng Dominican Hill sa Baguio City, nakatayo ang isang gusaling matagal nang iniwan, ngunit hindi kailanman nakalimutan. Isang istrukturang naging saksi sa pananampalataya, digmaan, pagkalinga at pagkawasak. Ito ang Dominican Retreat House na mas kilala ngayon bilang Diplomat Hotel. Taong 1913, sinimulan ng Dominican Order ang pagtatayo ng isang bagong bahay pamamahinga sa Baguio City, isang lugar para sa katahimikan at espiritual na pagninilay-nilay. Si Father Roque Ruano, isang Dominican priest engineer, ang nagdisenyo ng gusali, ang parehong utak sa likod ng main building ng University of Santo Tomas. Noong Mayo 23, 1915, opisyal na inaguruhan ang gusali bilang Dominican Retreat House. Tahimik, malamig at sagrado ang lugar. Mula 1915, nagbukas din dito ang isang maliit na seminaryo, ang Colegio del Santissimo Rosario. Ngunit dahil kakaunti ang nag-enroll, nagsara ito pagdating ng 1917 at bumalik sa orihinal na tungkulin bilang Retreat House. Sa pagdaan ng taon, nanatili itong lugar ng pahinga at pagdarasal, malayo sa ingay ng syudad at malayong malayo sa mga kwentong sisiklab pagkalipas ng ilang taon. Pagsapit ng World War II, nagbago ang lahat. Ginamit ng Dominican Retreat House bilang kanlungan ng mga taong tumakas sa gulo, mga pamilya, sibilyan, nagtago sa likod ng makapal nitong pader. Ngunit kalaunan, naging garrison ang gusali. Ayon sa mga historical sources, may mga naganap na karahasan at noong liberation, ilang bahagi ng gusali ay tinamaan ng pambobomba. May mga ulat din ng mga sundalong Hapones na nag-suicide bago sumuko. Nang sinakop ng Japanese Imperial Army ang Baguio pagkatapos ng digmaan mula 1945 hanggang 1947, sumailalim sa restoration ng gusali, subalit hindi na muling naging kasing payapa tulad ng dati. Sa panahong ito, nagsimulang kumalat ang mga kwento, mga bulong tungkol sa mga kaluluwang hindi raw nakalabas at mga pangyayaring ayaw nang maalala ng kasaysayan. Pagkaraan ng maraming taon, may bagong yugto ang gusali. Noong 1973, nakuha ito ng Diplomat Hotels Inc. Inayos ang interior, naglagay ng mga bagong kwarto, ngunit nanatiling halos pareho ang matibay at malamig. Sa gitna ng bagong buhay na ito, tumingkad ang isang pangalan, si Antonio Agapito Tony Agpawa, isang faith healer. Si Tony Agpawa, isang kilalang faith healer, ay gumamit ng ilang silid bilang healing center. Libo-libong pasyente ang dumayo sa Baguio para magpagamot, ngunit kahit may mga bisita at negosyo, hindi nawala ang mga kwentong hindi maipaliwanag. Mga yabag sa pasilyo, mga boses na hindi makita ang pinanggagalingan. Noong 1987, namatay si Agpawa at tulad ng pagpatay sa kandila, unti-unting nawala ang buhay ng lugar. Magsasara ang hotel at muling maiiwan sa katahimikan ang gusali. Isa nga lang bang gusali ang nawala o may mga naiwan pa? Isang gabing mahumugdaw noong late 1990s, may dalawang estudyanteng umakyat sa Dominican Hill para mag-photo walk. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mga kaluskos ng dahon at mahinang ihip ng hangin. Habang nagpipicture sila sa dating chapel doorway, napansin daw nila ang anyo ng dalawang tao na nakatayo sa loob, parehong nakahabito, tila isang pari at madre. Pero nang lumiwanag ang camera flash, wala silang ulo. Nagtilian ng magkaibigan at nagtakbuhan pababa. Pagbalik daw nila sa larawan, malinaw ang doorway pero malabo ang dalawang figura. Madalas daw itong ikwento ng mga caretaker noong early 2000. Bandang alas 2 ng umaga, habang nagpapaikot sila para i-check ang grounds, bigla raw may naririnig na mahina pero malinaw na iyak ng sanggol.
mula sa fountain area. Kapag papalipit sila, tumitigil ang iyak. Kapag lumalayo, bumabalik ulit as malungkot. Sinubukan daw nilang hanapin kung may hayop o bata sa paligid, pero walang kahit anong tao o hayop. At walang tubig noon ang fountain, tuyo at bitak-bitak ang sahig. Hanggang ngayon, may ilang turista raw ang nagsasabing nakakarinig ng iyak, lalo na kapag tahimik ang gabi sa Dominican Hill. Noong panahon daw na iniwan na ang gusali, may grupo ng night security na naka-roving tuwing hating gabi. Isang gabi, habang umiikot sila sa second floor, may narinig silang malakas na kalabog, parang basag na salamin. Pagdating nila sa hallway, isang lumang bintana sa silid ang durog, wala namang hangin, walang tao at sarado ang pinto mula sa loob. Kinabukasan, inayos ang bintana. Pagkalipas daw ng isang linggo, parehong oras, parehong kwarto, muling narinig ang pagbasag. Pero ang mas nakakakilabot raw, wala nang natagpuang bubog. Malinis ang sahig, parang hindi ito nabasag, pero malinaw nilang narinig. Pinakabago raw ito sa mga kwento. Madalas ikwento ng mga bumibisita at nagbi-video sa rooftop. May dalawang vlogger noong 2018 na nag-record habang sunset sa likod nila. Kitang-kitang silhouette ng bell tower habang nagla-livestream sila. Napansin ng isang viewer sa comments, "Uy, sino yung dumaan sa likod nyo?" Pag-review nila ng footage, may itim na anino na mabilis na tumawid sa rooftop. Walang mukha, walang detalye, parang taong walang katawan, pero malinaw ang hugis. Ang nakakakilabot raw, kasara ang rooftop access gate noong oras na iyon at sila lang ang tao sa buong taas. Hanggang ngayon, maraming nagsasabing may mga shadow figure na umiikot sa tuktok ng gusali, lalo na kapag papalubog na ang araw. Narito naman ang ilang teorya ayon sa mga eksperto. Residual hunting. Ayon sa ilang paranormal researchers, kapag may matinding trauma o emosyon sa isang lugar, maaaring maimprinta ang enerhiya nito sa kapaligiran. Parang echo ng nakaraan na paulit-ulit na tumutunog kahit matagal nang wala ang mga taong naging bahagi nito. Hindi ito nangangailangan ng multo na may isip o intensyon, kundi isang recording na nakaraan na minsan daw biglang nagpi-play kapag tahimik ang paligid o kapag may pumapasok na panibagong presensya. Sa ganitong lente, ang naririnig na yabag o mga aninong lumilitaw sa dilim, hindi raw sila nananakot. Baka bakas lang sila ng mundong matagal nang naglaho, ng memoryang hindi pa humuhupa mula sa loob ng makapal na pader ng Dominican Hill. Spirit disturbance. May nagsasabi rin na ang isang lugar na minsang sagrado, kapag hindi nire-respeto, maaaring maantala ang kapayapaan nito. Mula retreat house, naging garrison ng digmaan, hanggang sa naging hotel at kalaunan ay abandonadong gusali. Sa pagitan ng mga pagbabagong ito, may mga ritual na naputol, mga panalangin na hindi natapos, at mga puwang na iniwan ng panahon. Ayon sa ganitong pananaw, kapag may trespassing, vandalism o paglapastangan sa dating banal na espasyo, maaaring magising ang enerhiya ng lugar, hindi dahil sila'y galit, kundi dahil may naantala. Isang sagradong lugar na nakalimutan at nagiging hindi mapakali kapag paulit-ulit na ginagambala. Urban legend amplification. May isa pang paliwanag na mas nakaugat sa takbo ng isip ng tao kaysa sa mundo ng mga espiritu. Kapag pinagsama mo ang takot, ang misteryo ng isang abandonadong gusali at ang kagustuhan ng tao na ikwento ang hindi niya maipaliwanag, madaling lumago ang alamat. Minsan, nagsisimula ang isang kwento, isang bulong, isang post sa social media, pagkatapos inuulit ng kaibigan, ng turista, ng content creator, hanggang maging bahagi na ito ng kultura ng isang lugar. Hindi kailangan ng multo para magkaroon ng misteryo. Sapat na ang paniniwalang gusto nating paniwalaan. Sa ganitong paraan, ang Diplomat Hotel ay hindi lang gusali, kundi isang buhay na alamat na patuloy na lumalaki habang may taong natatakot, nag-uusisa at nagkukwento. Ngayon, ang Diplomat Hotel ay isang heritage site, hindi para katakutan, kundi para alalahanin. Isang paalala na ang kasaysayan ay hindi laging nakikita sa libro, minsan nakabaon sa lupa, sa mga pader, at sa katahimikan ng isang lugar na minsan naging tahanan ng pananampalataya at saksi sa unos ng mundo.